Isang oras pagkatapos, tumigil ang kanilang sasakyan sa pinakamahal at pribadong hotel sa bansa. Auction house? Medyo nagtatakang tanong ni Isabela. Merong isang lehitimong bidding ng alahas ngayong gabi. Mga piraso na maaari mong kunin kung ano man ang gusto mo. Sabi ni Dante habang tinutulungan si Isabela na bumaba ng kotse. Napakaaliwalas ng silid. May mga kristal na ilaw. Upo ang gawa sa tela. Ang hangin ay amoy champagne at pera. Iginiya sila patungo sa mga upuan para sa mga VIP sa unang hanay. Napakaganda ng mga ito, sabi ni Isabela habang tinitingnan ang katalog. Oo, pero hindi kasing ganda mo, sagot ni Dante. Sasagot na sana si Isabela nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Heto na naman tayo. Lumingon si Isabela at nakita si Sofia na lumalapit sa kanila. Halos sumasabog ito sa gintong damit na masyadong masikip. Ang buhok nito ay nakaayos ng marangya at isang matingkad na kwintas na gawa sa brilyante ang nakasabit sa leeg nito. Sofia. Malamig ang boses ni Isabela. Anong ginagawa mo dito? Malapit na kaming ikasal. Mahinang sabi ni Sofia, pero binibigyang diin ang mga salita. Ibig sabihin, nararapat akong nandito, kahit saan man siya naroroon. Talaga? May sapat ba kayong pera sa inyong mga account para makabili ng kahit ano dito? Namilipit ang mukha ni Sofia, ngunit mabilis siyang nakabawi at ngumiti. Marami kaming pera. Salamat sa pagtatanong. Huminto ang mga mata ni Sofia kay Dante. Isabela, talaga nga palang kahanga-hanga ang bago mong asawa. Hindi man lang tiningnan ni Dante si Sofia. Ladies and gentlemen, magsisimula na ang bidding. Anunsyo ng tagapagbenta. Bumalik ang lahat sa kanilang mga upuan. Umupo si Sofia sa kabilang dulo ng silid. Hindi sumali si Isabela sa pagbibigay ng presyo sa unang ilang alahas. Hanggang sa lumabas ang isang kwintas na gawa sa sapphire. Napahinto sa paghinga si Isabela. Ito ay isang lumang piraso na may napakalaking sapphire bilang sentro na napapalibutan ng mga brilyante. Mula sa koleksyon ng mga hari sa Pransya noong ika-19 na siglo, ang simula ng pagbibigay ng presyo ay 100 milyon. Naalala ni Isabela ang kwintas na ito. 3 taon na ang nakalipas. Naglakad sila ni Vince sa tabi ng isang tindahan ng alahas. Huminto siya at tinitigan ito ng mahabang oras. Gusto mo ba yan? Tanong sa kanya ni Vince noon. Maganda siya, sabi ni Isabela. Hayaan mo. Bibilhin ko yan sa'yo balang araw, kapag meron na tayong pera. Ngunit hindi na dumating ang araw na yon. 100 milyon. Umalingaw-ngaw ang boses ni Sofia. Lumingon si Isabela. Nakatingin ng masama si Sofia sa kanya. 150 milyon. Agad na sumagot si Sofia. Ngumiti ng masigla ang tagapagbenta. 200 milyon. May gusto bang magbigay ng mas mataas pa? Naikuyong ni Isabela ang kanyang mga kamao. Sadyang ginagawa ito ni Sofia dahil alam nitong ipinangako sa kanya ni Vince ang kwintas na ito. 500 milyon. Muli na namang nagbigay ng presyo si Sofia. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa silid dahil sa taas ng presyo. Natuwa si Isabela dahil nanalo na si Sofia. Isang masigapong palakpakan para kay Sofia ang umalingaw sa buong silid. Mapagmataas na tumayo si Sofia at ngumiti.
Matapos ang bidding, lumapit si Sofia kina Dante at Isabela na hawak ang kwintas. Tingnan mo ang nakuha ko, Isabela. Itinaas ni Sofia ang kwintas. Ang sapphire ay kumikislap sa ilalim ng mga ilaw. Maganda. Napakaganda. May paghangang sabi ni Isabela. Alam mo ba ang sinabi ni Vince, Isabela? Sinabi niyang bibilhin niya ito para sa babaeng tunay niyang minamahal. At ako yun, Isabela. Tinitigan ni Isabela si Sofia. Ang kanyang mukha ay walang emosyon habang sinusubukan siya nitong saktan. Alam mo ba kung ano ang pinakamasamang bahagi, Isabela? Sinabi sa akin ni Vince na minsan kang tumayo sa labas ng tindahan ng alahas at tinitigan ang kwintas na ito na parang pulubi. Naikuyom ni Isabela ang kanyang mga kamao. Sofia. Ang boses niya ay mahina, ngunit mapanganib. Nararapat lang na makuha ko ito dahil ako ang tunay na mahal ni Vince. At ikaw, isa kang talo ng prinsesa na itinapon niya. Nang sandaling yon, tumunog ang telepono ni Sofia. Tumingin siya sa screen at namutla ang kanyang mukha. Ano? Anong ibig mong sabihin na na-freeze? Ang boses sa kabilang linya ay mahina, ngunit sapat na malakas para marinig sa tahimik na silid. Nakalak na po ang mga account ni Mr. Moretti, ayon sa utos ng korte. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Sofia. Imposible. Isang pagkakamali yan. Pinatay ni Sofia ang tawa at puno ng takot na tumingin kay Isabela. Anong ginawa mo? Ako? Mabilis na kumurap si Isabela na parang walang alam. Wala akong ginagawa. Nang sandaling yon, lumapit ang tagapagbenta. Miss Sofia, akala ko ay alam ninyo. Ang ano? Ngumiti ang tagapagbenta. Lahat ng perang naipon ngayong gabi, kabilang ang 500 million na iyong binayaran, ay ibibigay sa kawang gawa na napili ni Mrs. Costello. Namutla ang mukha ni Sofia. Anong ibig ninyong sabihin? Ang ibig sabihin, binili ni Mr. Dante Costello ang buong auction house. 3 oras na ang nakalipas. Sa katunayan, ang pagbebenta ngayong gabi ay isang pagtitipon para sa kawang gawa. Tumayo si Isabela. Mahinhing inayos ang kanyang damit. Salamat sa napakalaki mong donasyon, Sofia. Ngumiti si Isabela. Siguradong magiging masaya ang mga bata sa ampunan. Hindi. Hindi yan maaari. Pera ko yan. Kwintas ko yan. Huwag kang mag-alala, Sofia. Ang kwintas ay sayo pa rin. Ngunit ang pera ay wala na. Legal yun at hindi na maibabalik pa. Hindi napigilan ni Sofia na mapailing. Hindi ito patas. Pinlano mo ang lahat ng ito. Ganito rin ba ang ginawa mo sa akin, Sofia? Noong pinekay mo ang pagbubuntis mo para sirain ang akin. Ang boses ni Isabela ay mahina, ngunit mapanganib. Napahinto si Sofia ng sandaling yon, at pagkatapos ay sumigaw ng matalim. Sa tingin mo ba nag-aalala ako? Alam na ni Vince na misunderstanding yon. Sinabi niyang maliit na trick lang yon ng isang babaeng nagmamahal sa kanya. Nalagpasan na namin ni Vince yun, Isabela. Mas matatag na ang pag-ibig namin ngayon kesa sa isang patay na bata. Hindi napigilan ni Isabela na mapayo ko. Napatawad pa ito ni Vince sa ginawa nito sa kanyang anak. Nang makita ni Sofia ang ekspresyon ni Isabela, lalo pang lumawak ang ngiti nito. Mahal na mahal ako ni Vince, Isabela. Papatawarin niya ako sa anumang bagay. At ikaw, wala ka na sa larawan. Talaga. Nakabawi si Isabela mula sa pagkabigla. Alam ba niyang ginagamit mo ang kanyang pera para suportahan ang ibang lalaki?
Nawala ang ngiti sa mukha ni Sofia. Kinuha ni Isabel ang kanyang telepono at inilabas ang isang larawan. Ipinakita niya ang screen kay Sofia. Sa screen ng telepono, nakahiga si Sofia sa kama sa isang hotel, kasama ang isang mas batang lalaki. Kilala mo ang lalaking ito, hindi ba? Mahinang tanong ni Isabela. Alam ba ni Vince na ibinigay mo ang regalo niyang singsing sa lalaking ito? Nawala ng kulay ang mukha ni Sofia. Paano mo nakuha ang mga ito? May paraan ako, Sofia. Tulad ng alam ko, lahat ng tungkol sa iyong maliit na plano para akitin si Vince at kunin ang kanyang pera. Sa tingin mo ba kung makikita ito ni Vince, matatanggap pa rin niya ang mga trick na ginagawa mo?